So punta tayo ngayon, dadako tayo ngayon sa statement ni Paulo Duterte. Okay? Sa statement ni Paulo Duterte. Kasi kailangan kong basahin ito. Ito po yung confirmation that Maharlika and her puting ahas ay nagsasabi ng katotohanan. Meron tayong kredibilidad na pinangangalagaan dito dahil the moment na magsisinungaling tayo dito, kaya nga yung mga puting ahas, binabalidate natin yung mga information nila. Ibig sabihin, kung ang intensyon lang ng Maharlika Channel, okay, ay sumira ng personalidad, definitely hindi po tayo magtatagal. Di ba? Sabi ko, I started just by myself and other friends of mine na nagdadadak-dak-dak dito. Okay, sabi ni Pulong Duterte, statement of Davao City 1st District Paulo Z. Duterte on the PI movement in Davao City, okay? Spearheaded by the PBA party list representative Margarita. Ito si Migaon Nograles. Remember that? Si Migaon Nograles. Okay, ang sabi ni Pulong Duterte, ito po, liwanagin ko lang. Ito na po yung bunga ng ating expose patungkol nga dito sa pagbabayad, pagsusuhol ng tambaluslos, ni Speaker of the House tambaluslos sa mga kongresista para isulong, para coerce, okay, pilitin na pumirma ang mga Pilipino, okay, gamit itong mga ayuda. Okay? Gamit yung mga ayuda. Buti sana kung ibibigay nila tong 22 million na ayuda na to, pinang-shopping na nila yung 2 million nung December. So, okay. Babalik ako. Okay. So, yung tinatawag na People's Initiative, mga palangga, ito pala yung yung sinasabi ni Pulong. Okay. I would like to inform all Davaoenos, most especially in my district. Okay? Ito pala yata. Okay. Sabi ni Pulong, I am against this people initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So again, diba? Against siya kasi hindi ito boses ng tao kundi boses ng mga tambaluslos dyan sa loob ng Kongreso. Okay, sabi niya, I would like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your national budget, okay, for the district and left only a measly 500 million for Davaoenos. So sabi ni Pulong, gusto daw niyang sabihin sa inyo na mga taga-Davaoenos, mga taga-Davao at yung sa kanyang district, under his district, na ang itong Jutang Genemis na tambaluslos na ito o ang Kamara, mga palangga, ay naglabas ng 2 billion, okay, na budget supposedly para sa mga sa distrito, pero yun nga lang, instead na 2 billion, 5 million lang ang naiwan dahil nga, kinikback nila for sure, okay, ang para sa mga Davaoenos. Tapos sabi ni Pulong, to all congressmen ganging up on us, okay? Do not give me that kind of BS, BS, diba? That's BS, okay? The bull and, the sheet of paper. Because I will not starve to death if you take my budget away. Okay? Umalma na siya. Dahil nakikita niya na ang kawawa ay yung mga Davaoeno na bumoto kay PBBM. So, umalma siya, si Paulo Duterte, na, inaano siya ng mga kapwa niya kongresista, di ba? Hindi siya bibigyan ng, hindi bigyan ng enough budget o right budget, itong kongres, yung distrito niya. Di ba? Kaya sabi niya, wag ninyo akong, sabi niya, hindi siya mamamatay sa gutom. Okay? Hindi siya manglilimahid o magugutom kung hindi niyo ibibigay yan. Ang magiging kawawa dito ay yung mga tao. Yung mga tao. Exactly. So sabi pa ni Duterte, Pulong, I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. So meron siyang puting ahas na sinasabi na even yung mga senador, okay, na sinasabing hindi siya bibigyan ang mga Davaoeno under his district. Putang ina to mga to.
kung sino-sino man itong mga to, pera nyo ba yan? Hindi nyo pera yan. Diba? Kung kayo ay galit at ayaw nyo sa isang kapwa nyo kongresista, galit kayo kay Pulong, you know, for whatever reason, dahil bitter lang kayo, mga inayupak kayo. Diba? Hindi dapat pinipersonal ang pagbigay ng budget sa mga distrito. Dapat yan ay dahil ang isipin ninyo, ang mga taong umaasa sa ganitong mga klaseng proyekto, livelihood programs, ayuda, and everything, di ba? So nakita nyo kung gaano kababoy ang Kongreso at Senado. So again, this is just the confirmation of mga expose natin. O sabi ni Pulong, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. You know, the peking Panginoon dyan is si Martin Romualdez, si Tambaloslos, si Daffy Duck, okay, si Donald Duck, right? Sabi ni Pulong, again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoenyo. So imagine mo, ang Panginoon ng mga demonyo na si Tambaloslos ay kumukubra pa ng 30%. Sinabi ko rin to sa inyo last 2022 pa. December, I think nag-start tayo. So 2022 pa, sinabi na natin to sa inyo. At kasabwat dyan, actually, yung kahayupan ni Sandro Marcos. Magkakasabwat sila na kumukolekta ng ilang 30, mahigit pa na porsyento sa mga budget ng mga diba't ibang district. Kaya kailangan nyo ng mag-speak up day. Dahil kung ang mga general, ang mga abogado ay nagsusumbong na sa atin at sukang-suka na sa gobyernong ito, mga palangga, dapat tayo magsama-sama para ilubog muli ang hinayupak na Kuting Jr. na ito at si Lisa Ahas na kumukontrol sa ating bayan. Ulitin ko, papayag ba kayo na ang mga taong katulad ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Aranta Marcos na mga pulburonik, laklakera, nagsusunog baga, ang nagpapatakbo sa Pilipinas at, you know, inuubos ang ating kayamanan at inuubos ang dugo ninyong lahat. Sabi ko nga sa puso ko gabi, ang bigas ay tumaas ang presyo, pero ang pulburon ay bagsak presyo. Ito bang bansa ang gusto nyong galawan sa Pilipinas? Hindi nyo mabili ang bigas, pero ang droga ay abot kaya o pulburon. Dahil sa jutang ginemis na pulburonic na si Kuting Jr. The reason why binagsak nila or kinitil nila, ginurgur nila ang Facebook page ni Maharlika at Maharlika Boljakera. Tuloy ang sabi ni Pulong, I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer the dirty politics in the House of Representatives. So, ibig sabihin, kahit na nakikita niya yung kabulukan, okay, ng Kongreso, tahimik lang siya. Ang analysis ko dito kasi ayaw niyang maapektuhan yung budget para sa constituents niya. Diba? Tama? Kaya sabi niya, to all Davaoenos, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 pesos in exchange for your signature. Ito yung People's Initiative, okay, na pinupush, na pinapaikot nila ngayon. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great, ito na nga si Romualdez, in Congress to perdition, that is your choice. Kaya sabi niya, nananawagan sa lahat ng mga Davaoenyo na huwag niyong ibenta ang inyong mga kaluluwa kapalit nitong 100 piso o 10,000 sa pagpirma ng People's Initiative na yan. Dahil kung susundin niyo yung mga kaletsyahan nitong nangangarap na si Tambaloslos na maging great or maging forever dyan sa Congress na yan, talaga naman dadalhin kayo sa hukay, dadalhin kayo sa kapahamakan, dadalhin kayo sa masalimuot na bansang Pilipinas kapag ipagpapatuloy ninyo ang pagpirma-pirma na yan. And I'm glad dahil, nakikita na ninyo ang ating mga pinaghihirapan dito na expose. Yung iba, I totally understand na nag-doubt kayo sa akin. But, sa unang pagbukas ng bibig ko patungkol sa babaeng ahas, sa dami kong mga kachika-chika boom-boom na mga kaibigan, Maharlika, hindi ka ba natatakot? Ang daming supporter ni Budol, di ba? Sabi ko, no. Sabi ko, you know what? Darating ang panahon
Darating na ang mga nagmumura kay Maharlika, ang nagda-doubt kay Maharlika, ay maniniwala at maliliwanagan dahil makikita nyo, my intention is not for myself.